O mga kababayan, isang taon na. Isang taon na pala simula nung lumantad ito si Cathy Binag mga kababayan. At hanggang sa ngayon, wala pa rin kumakasa sa kanyang challenge mga kababayan dito sa kanyang mga inaakusahan. Naitago na lang natin sa pangalang Nagba at Admiral mga kababayan at dagang nila. Diba? Sinabi niya mga kababayan, nakita niya mismo in her own eyes. Eyewitness mga kababayan na bumabatak itong si Ngagnag. Inalok din siya ng pulburon ni Admiral. At ang nakakapagtaka mga kababayan, ni isang mainstream media walang pumick up dito. Oh, wala man lang nag-interview kay Cathy Binag mga kababayan. Hindi siya kinasuhan nga. Ang dami niyang minention na pangalan mga kababayan ha. Okay lang si BBM, 'di ba? Hindi pwedeng magsampa ng kaso si BBM. Pero how about Admiral? How about yung kanyang ex-husband na kabatakan daw di umano ni BBM mga kababayan? Wala. Wala rin denial na nagsabing, oh, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Pero hanggang sa ngayon, isang taon na mga kababayan, andyan pa rin si Cathy Binag, oh, free as a bird. Takot siguro mga kababayan dahil kapag kakantihin siya, lalabas ang USB niya. Panoorin niyo po ha. Isang taon na. Simula nung ako'y lumabas, isang wala pa taon na. hair follicle test na nagaganap. Aside sa walang hair follicle test mga kababayan, wala rin balita sa media. Wala man lang pumansin sa media mga kababayan kay Cathy Binag, walang nagpa-interview, di ba? Kaduda-duda mga kababayan. Ganyang kalaking pasabog, first-hand information. At etong si Cathy Binag mga kababayan is a credible witness dahil barkada ng kanyang partner mga kababayan ang mag-asawang Nagba. At sinama-sama siya mga kababayan sa mga tripping nito. So hindi nila madi-discount mga kababayan na itong mga testimonya ni Cathy Binag. Maganda sana yung offer ni Senator Tito Soto na si One Ball for Senate. Sana una rin ang gumawa nun para maging magandang ehemplo is ang ating presidente mismo, di ba? Sige Soto, umpisahan mo sa sarili mo. Kayo, good job Zubiri. Napadrag test si Zubiri mga kababayan. Mag-volunteer kayo, 24 na senador mga kababayan, para ma-challenge si BBM. Ang problema dito mga kababayan, di ba mayroong isang staff si Robin na sumabit daw mga kababayan. Di umano, hindi pa napatunayan mga kababayan. Naamoy lang daw, tapos siya ang napagbintangan. Di ba freak out mga kababayan? And then nag-resign pa sa kanyang position. Bilang chief of staff ni Senator Robin. Ganyang mga ordinaryong mga tao mga kababayan, big deal nga sa atin, sa lahat ng sambayan ng Pilipino, na mere suspicion pa lang yun mga kababayan ha. How much more ang presidente mga kababayan na hindi tatalima dyan sa hamon na hair follicle test na siya ang nagmamaneho sa ating bansa. Diyos mio, Marimar. Para matapos na to nang magkaalaman na. Na to. Pero sabi nga kahit naman magpa-hair follicle test yan ngayon or paano kung nagpa-ano na yan? Nagpa-cleansing na. Kahit nagpa-cleansing na siya mga kababayan, kung patuloy pa rin siyang gumagamit, yan ang problema. Kung talagang tutuusin mga kababayan, kung gumamit lang siya 2012, gaya ng sinasabi ni Cathy Binag, tapos example lang ha, tumigil, no big deal mga kababayan. Lahat naman mayroong pagkakamali mga kababayan. Kung kanya itong tinama noong 2012 pa lang, no big deal. At wala rin kaso dyan mga kababayan dahil ang impeachable lang kung sa panahon na siya ay presidente, bumabatak siya. Kung ganyan ang case mga kababayan, bakit ka pa matatakot? 2012 pa yon. Example lang ha, example. Magne-negative ka na mga kababayan kahit kalbuhin ka pa dyan, kunin lahat ng buhok mo. Wala ka nang makikita. Diba? Mas lalong magbe-benefit ka mga kababayan kapag magpapatest ka. At masasabi mong, negative ako, isasampal ko sa inyo mga tumatawag sa aking Ngagnag. Malilinis niya sarili niya once and for all. Dahil mga ordinaryong mga mamamayan nga mga kababayan, mga manggagawa, sibak. Alis sa pwesto kapag yung iba, suspicion pa lang mga kababayan. Eto, mayroon nang eyewitness. Hindi na rin nagmamatter. So the fact na they don't want to do it, yan talaga ang kaduda-duda mga kababayan. Bakit ayaw nila? Bakit? It means masasabi natin na talagang may problema. Okay. Malala. Well, Cathy, nabalita mo na ba na merong malalang problema? Si
Lisa Araneta Marcos ay nag-sabbatical daw. Wow! Sabbatical. Gano'ng katagal ba yung Sabbatical? Tapos sabi pa niya mga kababayan, ilang days nga ba yun? Walang make-up. Si mga kababayan, walang make-up. Nakakatulong pa rin sa kanya. Oh, Diyos ko, may make-up o wala. Yan pa rin ang itsura mo, Lisa. Sabi niya na mawawala siya sa public eye. Mawawala sa public eye and then papansin pa rin. Hindi ko na siya tinitingnan kasi I'm so Kami rin. Masakit sa mata eh. tired of all the lies. You know, most of the time nga, ako, I'm very, very disappointed and sa totoo lang, nasusuka ako. Kasi yung mga Nasusuka dahil you want some, inalok siya mga kababayan na. Ito na lang isipin nyo mga kababayan na. Pwedeng kasuhan si Cathy Binag mga kababayan dahil hindi lang naman si BBM. Si BBM, hindi pwedeng magkaso kay Cathy Binag for now ha, na sinasabi niyang gumagamit, bumabatak mga kababayan. Pero itong si Lisa, itong mga friendship ni Lisa, pati ang asawa ni Cathy Binag mga kababayan, pwedeng magsampa ng kaso dito kay Cathy Binag, mag-libel. Pero wala, nada. No reaction sila mga kababayan kahit deny man lang na hindi totoo yan. Liar yan. O wala. Hindi pinansin at ang mainstream media mga kababayan, tahimik pa sa sementeryo. Yan ang kaduda-duda. nire-respeto kong tao sa lipunan, supposedly, na akala ko tatayo para sa katotohanan. Sila pa yung nakikita ko na nagtotolerate ng kamalian. So, Oo, sabi ko Mano. nga, alam mo, good thing na hindi na rin ako naging 100% parte ng society na yun. Kasi, nakakadiri. Nakakadiri. How can you post something na you're pretending and you're ruining a lot of lives Talaga. and you're allowing all this crazy and talagang Craziness. Ano yun? Kabaliwan. katiwalian na nangyayari sa ating Katiwalian. bansa. As in, napaka-evil nang nangyayari. Alam mo bakit? Evil. Attorney? Kasi nakikinabang sila and they don't care. And there's so many evil things na nangyayari sa mundo natin. And nakakalungkot na pati ang Pilipinas ay nagsasuffer. Lalo na yung mga may hirap nating mamamayang nga. Pilipino. Sobra-sobra. Sobra-sobra talaga yun. Grabing nakawan mga kababayan, ano? Grabe talagang nakawan, lalong-lalo na dyan sa Kongreso. O ngayon mga kababayan, mayroon ng isang kongresista na kinanta at isang district engineer mga kababayan. 360 million, isang transaction lang. Bagitong kongresista mga kababayan at anak din ng isang notadong politiko. Later na natin ito i-discuss mga kababayan ha. Umpisa na ito, pero it's just the tip of the iceberg mga kababayan. Sa tingin nyo, itong mga kongresista mga kababayan, inosente sila lahat? I don't think so. Lalong-lalo na yung pumirma sa Bagoong Pilipinas mga kababayan. Ay, hindi pala. Yung pumirma sa impeachment case si VP Sara. Tingnan nyo ano ang kanilang rason. Para sa project ito, kawawa ang aming mga mamamayan dahil hindi makakatanggap ng project. Kawawa kayo dahil hindi kayo makakakomisyon. Yan ang sabihin ninyo. SOP for the boys. Si BBM mismo ang nagsabi, i-deny mo pa? Nyo pa pala? Tandaming. Pera-pera lang ang labanan dyan sa Congress mga kababayan. Ngayon, sige, dapat kukuryente ito ha. Kukuryente ito sa lahat mga kababayan. No exemption. Kung mapapakulong ni BBM lahat yan mga kababayan, believe tayo sa kanya. Sige. Pero kung mamimili lang sila ng kanilang kalaban, dahil kalaban sa politika, pipiliin nila. Typical na Marcos style na naman mga kababayan. Kahirapang nadadaanan natin. Katulad ngayon yung issue ng flood control projects and they're trying to divert the issue to yung pagpapakuha kay Pastor Kibuloy. Para sige. Akala siguro nila mga kababayan na matatabunan ang issue. No, hindi. Pinipilit lang nila mga kababayan na maging issue yung kaso ngayon ni Pastor Kibuloy. Pero hindi yan national issue. Ang national issue dyan ay yung panggigipit ng administrasyon sa kanya. Pero yung tungkol talaga sa mga inaakusang kaso sa kanya, anong mahihita namin kung mapakulong yan si Pastor Kibuloy? Di ba wala? Wala mahihita ang sambayan ng Pilipino. That's why hindi yan national issue. Ang national issue dyan, inang-abuso na naman kayo. Ginamit naman yung kapangyarihan at yung kababuyan para apihin si Pastor Kibuloy. Pero hindi niya makayang tabunan mga kababayan yung isyong yan, itong flood control. Napakalaki na nito mga kababayan, gusot na ito para patsyahan mo ng kaunting masking tape. padala siya sa Amerika, which is si Babes Romualdez is also a relative of Martin Romualdez. Diba? So,
Yeah. Nagpapasalamat naman kami na hindi ka sumali dun sa mundong yun at sinalihan mo kaming mga madlang bayan, no? Dahil at least meron talagang isa nagpapatunay sa katotohanan, no? At syempre, lahat naman kami tumitingin sa iyo bilang isang tao na hindi naman kami dapat samahan, pero dahil nga sa iyong pagmamahal sa bayan, talagang you cast your lot with the Filipino people. At maraming salamat dyan, Cathy, no? Sabi ko nga, sorry po. Go ahead, please. Yeah, sabi ko nga, parang ikaw, di ba, we lost a lot of friends. But if they are real friends, alam nila dapat ko. Nawawasak na ba mga kababayan? Bakit nagkakahati mga kababayan itong ka-DDS natin? Di ba, may grupo ni na, ito sina Roque, Katibinag, Maharlika. And then, mayroon ding grupo doon mga kababayan, kina Trixie, kina Crizette, at yung mga bagong sibol mga kababayan, sina Teo Moreno, sina Joey, nag-aaway-away na. Nadadivert na tuloy mga kababayan ang usapan. Anong tama sa mali. So, they are not friends, di ba? So, hindi ka dapat matakot kasi una sa lahat, sabi ko. At ang problema pa mga kababayan, inaatake nila si Katibinag. Pati si Harry Roque, inaatake nila. At ang hindi lang natin nagustuhan mga kababayan, pati si Kitty Duterte, inaatake na rin nung ibang DDS vlogger ko, no? Pati si Hanilet mga kababayan, inaatake nila. What the? Diba? Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa government official. So, if a regular employee or regular na mamamayang Pilipino ay nire-require nilang mag-drug test bago makapasok sa trabaho, dapat sila din na government official ay much more na required na gawin yan. Anong sabi ni Hontivirus mga kababayan? Ay, hindi pwede yung test na yan dahil unconstitutional. Wow! Labag daw sa human rights. Bakit yung mga ordinaryong tao hindi? Wala ba silang rights? Wala ba silang karapatan sa konstitusyon? Anong klaseng pag-iisip yan, virus? So, dapat hindi na nila depensahan. Sabi pa niya kay Robin mga kababayan, mag-aral ka muna. Mabuti pa nga to si Robin mga kababayan dahil siya pa nga ang ninataasan ng kilay, di ba ngayon? Sabi pa nga ilan na, dapat magpa-drug test ka Robin. O sige, sabi ni Robin, mandatory. Angal naman sila. Wag naman. Unconstitutional iyan. Mag-aral ka muna. Unconstitutional. Kaya nga siya nag-propose ngayon para maging legal. Ay, nako mga animal. Ano yun? Ano yung sinasabi nila na hindi raw makatao yun, dapat na walang puwersahan. Maling-mali. Kasi kapag mag-a-apply ka ng trabaho, nire-require yan. So, dapat sila rin mismo bilang opisyales ng gobyerno natin ay required para malaman naman natin kung nasa tamang katinuan ng mga opisyales natin. Dapat diba? Nga hindi lang. Nasa huli ang pagsisisi mga kababayan. Nasa huli. Drug test dapat, alcohol test. Diba? Kung pwede nga lang gambling test. Psychological test. Alam mo, matagal na nating hinihingi yan, no? Ang sigaw natin, hair follicle test. Dahil bilang mamamayan naman, may karapatan tayo ayon sa saligang batas na makalap ang impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre, kung drug addict naman, kung bangag naman ang isang presidente, paano naman tayo makakakuha ng mga solusyon sa problema ng Pilipinas, no? Kung wala siya sa tamang pag-iisip, no? Problema na tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, no? Problema sa kakulangan ng trabaho, problema sa kababaan ng sweldo, no? At paano naman tayo magkakaroon ng solusyon sa mga pang-araw-araw na problema gaya ng flood control? Kung palagi na lang sabi niya, andyan ang mga flood control, na-overwhelm niyang. Tapos mga kababayan, afterwards, umamin. ng mga ghost project pala. Ay nako, ngagba. Yung ng presidente na pinagdududahan na wala sa tamang pag-iisip ay, what do we do now? Yan ano lang gagawin natin? Kanina mga kababayan, kahapon pala, nagpa-interview na naman mga kababayan, di ba? Kamot ulo na naman. Kamot-kamot na lang mga kababayan sa ulo. Na tayo dinaanan, sinaranta na isang malakas na bagyo. At ngayon naman, pagdating dun sa balita na nalulugi daw yung GSIS na siyang inaasahan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa gobyerno. Oh my ang God. sagot na naman niya, what do we do now? Ganyan talaga. Ano na naman gagawin natin? Kamot ulo na naman mga kababayan. Kamot ulo na naman. Kapag wala sa tamang pag-iisip ang ating mga mamamayan. But anyway, napag-uusapan natin Tapos mga kababayan, ang isa pang nakakapantaas kilay mga kababayan, diba? Yung asawa ni Paulo Tantoco andyan pa rin sa Palasyo Malacanang mga kababayan. Sekretary pa rin nila.
alalay nila mga kababayan. Tagapangasiwa dyan sa Malacanang. Umamin na bumabatak mga kababayan. Iba't ibang klase ng alam niyo na, pulveron, Mary Jane, inuman to the max mga kababayan. Na siya namang binibintang mga kababayan dyan sa mag-asawa at saka dyan sa ginagawa sa Palasyo Malacanang. Na lagi daw, sabi ni Maharlika ha, nagpa-party at mayroong mga batakan. Tapos may isa umamin mismo on the record mga kababayan sa korte sa Amerika doon sa investigasyon mga kababayan. Investigation pa pala yun mga kababayan, hindi pa pala yun yung korte. Pero ewan lang natin kung humarap na ba sila mga kababayan sa korte. Itong droga at yung problema natin sa Pilipinas na pinagdududahan natin na pati ang pinakamataas na Pangulo ng Pilipinas ay nasa impluwensya ng droga. Ang dami nang nagsasabi, no? Jonathan Morales, PRRD, Neki Coseten, Tati Binag, yun pang schoolmate ni BBM mga kababayan. At napakarami pang iba. Dahil ang sigaw ng taong bayan, bring Tatay Digong home. At ang o yan na nga, parang epekto mga kababayan lang ang sabi nila, parang tripping daw mga kababayan yan. Pinagtrippingan si PRRD, pinadala sa ICC. Paratang sa kanya ng mga nagrereklamo sa kanya ay unang-una, itong war on drugs daw ay isang crime against humanity. Na aking sinabi na hindi po pwede maging crime against humanity yan dahil hindi naman tinarget ng ating Tatay Digong ang ordinaryong mga sibilyan. Pinagting lang naman niya ang existing na programa ng gobyerno ng mga kababayan. Talagang trabaho naman ng gobyerno, tugising yan eh. Illegal yan eh. Nag-focus lang si Tatay Digong mga kababayan na talagang tutukan yan dahil malala na yung problemang iyan. Kung mayroon mang ng abuso mga kababayan, parte na yun sa mga pulis dahil alam nyo, pati yung ibang mga pulis mga kababayan na sinasabing ninja cops, nililigpit nila ang kanilang sariling tauhan. Doon pumapasok mga kababayan. Kaya naman, marami namang napaparusahan ng mga ninja cops. Hindi lang naman yung mga kababayan, mga biktima, hindi lang dahil sa operasyon ng kapulisan, kundi pati na rin napaligpit ng mga ninja cops mga kababayan ang kanilang mga runner. Ang dinarget niya ay mga pinaghihinalaan at mga napatunayan na mga drug pushers na sumisira ng ating taong bayan. I remember when we were in Diwasang Bonifacio and nagsalita po ako doon at naging emotional ako doon. At sinabi ko na siya lang ang presidente na lumaban sa tanang buhay ko for almost 49 years of 49 years ka na pala, Kati Binag. Bakit ang bata mo pa? 49 years old na pala si Kati, mga kababayan. Lives. Sabihin natin yung half of it. Crush pa nga siya ni Banatbay. Si Banatbay, pasimpleng pumoporma kay Kati Binag mga kababayan. Pero parang joke lang naman. Pero half-bent. Ngayon lang ako nakakita ng presidenteng totoong lumaban talaga sa mga kriminal. Tapos ngayon pa mga kababayan, siya pa ang ikukulong. Makakaliwa to yung war on drugs, yung mga addict na nagiging perwisyo sa ating lipunan, drug lords, drug dealers, siya lang ang may lakas ng loob na gumawa nun at naramdaman naman talaga. Labanan mga kababayan, ang ngipin sa ngipin itong mga sindikato kriminal. Hindi natin naiintindihan itong mga anti-Duterte mga kababayan. Ano ba gusto nila? Hayaan na lang itong mga animal na mga kriminal na manghasik dito sa ating bansa. Kaya masasabi natin somehow mayroong koneksyon sa mga kriminal itong mga anti-Duterte mga kababayan. Ito pa ang nagkukunwaring mga righteous. Ang lagi nilang sinasabi na binabastos daw ng Diyos si PRRD. Si Tatay Digong nga mga kababayan, maka-Diyos yan Palagi yang kino-quote mga kababayan yung Bible. Especially yung Ecclesiastes. Ang sinasabi lang niyang Diyos ay yung maling Diyos siguro na pinapaniwalaan ng ilan mga kababayan. Diyos ng pera. Diyos ng mga taong mapagkunwari mga kababayan. Yung ang sinasamba nilang Diyos mga kababayan is ibang Diyos. Hindi yung Diyos ng kabutihan. Tingnan nyo, yung mga righteous na yan, sinadilima. Tingnan nyo na example na lang mga kababayan. Anong mga pinaggagawa? Tapos kung pasimba-simba mga kababayan, Diyos ko Lord. Ginagamit lang nila mga kababayan Huwag niyong isipin na pinagtatanggol nila lang sinasabi nilang nagtatanggol nila dahil binastos daw ng ganon. Ginagamit lang nila ang issue mga kababayan para manggalit sa inyo. Huwag kayong magpa-apekto dito sa mga pinagsasabi ng mga
anti-Duterteng mga animal, mga kababayan. Ng maraming Pilipino na naging safe sila habang siya ay nakaupo. May takot ang mga tao, may respeto ang mga tao sa mga kapulisan, binigyan ng integridad. At ngayon mga kababayan, yung kapulisan, kawawa, mga nadadamay kay Torre, mga kababayan. Wala rin sila magawa dahil yan ang inilagay ni Ngagnag. Dignity ng ating Pangulong Duterte ang mga kapulisan at men in uniform ng mga panahon na yun, na ibalik niya ang pagtitiwala dahil nagkaroon ng disiplina ang kapulisan or men in uniform that time. Plus the fact na talaga namang you feel safe, you can just walk, and takot na takot ang mga tao na gumawa ng kamalian or kasamaan that time kasi talaga namang may political will. Ang dami, milyones ang mga Ngagnag, mga kababayan, ang surrender. Voluntarily, ha? Voluntarily. Never in history siguro sa mundo, kahit sa mundo, mga kababayan, ganun karami, milyones ang voluntary na nag-surrender. Nangako, ako ay hindi na babangag muli. Pagbaba ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, sa pwesto, ayun, parang nagwala ang mga animal. Balik ang krimen. Ang ating presidente ng mga panahon na yon. At sinabi ko nga din, kung sinasabi nila na ang mga ang tawag ito? Ang mga nabiktima daw ng war on drugs ay biktima. Alam nyo, maling-mali. Kasi kapag nagdroga ka, choice mong magdroga. Yan ang sinabi. Pinasok mo yan eh. Choice mo yan. Walang magpipilit sa'yong magdroga. Pwede kang pilitin once, tikman mo. Pero choice mo na kapag ikaw ay naging drug addict, pag ikaw naging dealer or nagbenta, choice mo rin yun. Choice mo magbenta, pinasok choice mo gawing negosyo, choice. Tapos isisihin mo si Duterte na pinagting niya ang batas, mga kababayan. Pero ang batas na hulihin yan dahil illegal yan. Ito kasing bumabatak, mga kababayan, wala na yan sa sariling katinoan. Paranoid na ang maraming dyan, mga kababayan, at lalo na mayroon sila mga weapon. Lalaban yan. Maging trabaho yan. Pero yung mga biktima ng naging addict, nagbiktima ng mga drug lords and drug dealers na napatay ng walang malay, ninakawan, binubugbog, and pineperwisyo emotionally and physically ng mga addict. Tapos eto grabe hindi pala ito binabalita sa media dito masyado, mga kababayan, ng mga turista na nagugurgur dito sa Pilipinas, mga kababayan. Sa ibang bansa, kalat na pala ang balitang yan. Kaya ayaw nang mag-tour dito sa Pilipinas dahil marami na palang mga tourist, mga kababayan, ang nagugurgur dito, basta, mga babaeng, mga sexy, mga kababayan, biniktima ng mga bangag, ninanakawan, pinagsamtalang, ganyan. Kaya bad trip na ang mga foreigners, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Lords and whatever na connected sa droga, hindi nila choice maging biktima. So kayo dyan na naglalaban, sinasabi nyo na yung mga drug dealers or mga drug addict na naging biktima kuno ng biktima kuno. Choice ho nila yan. Talaga. Choice nilang mapunta dyan. Choice nilang piliin yung buhay niyan at tinahak nila yan. So dapat pinili nila yan responsible kung ano yung kahihinatnanan ng kanilang buhay na pinili. Ang mga biktima ho talaga ay yung mga walang kamalay-malay na pinapatay, hino-hold up, ginagahasa, at pineperwisyo sa lipunan natin at kapwa nating Pilipino. Walang kalaban-laban. Yes, well, alam mo, sabi nga nila, minsan yung akala mong may kamay, yung kamao na bato. Kamay na bakal. May kamaong bato. Kamay na bakal. Yung mga matatapang pero yung puso niya napakalalambot. Kaya nga, in fairness, itong si Tatay Digong, mga kababayan, pagdating sa mga inosente at yung mga inaapi, malambot ang puso niyan, mga kababayan. Tingnan niyo na lang, nung kanyang mga kababayan, laging ginagawa. Hindi dito binabalita sa media. Nakikita lang natin ito, mga kababayan, sa mga post ng mga ordinaryong tao. Yung pagbibisita niya sa mga batang may cancer, talagang naiiyak si Tatay Digong, mga kababayan, makita itong mga batang may cancer. Kaya nga sa kanyang syudad doon sa Davao, talagang sila ang kanyang tinutulungan, mga kababayan, itong priority ni Tatay Digong. Kaya pinaganda niya ng pinaganda ang SPMC, isang ospital sa Davao City, mga kababayan, na ngayon ang pinakamalaking ospital sa Pilipinas.
pinaganda niya dahil alam niya na ito ang napaka-importanting bagay mga kababayan para matulungan ang mga mamamayan. Lalong-lalo na itong mga pasyente mga kababayan ng cancer. Naiiyak pa nga si Tatay Digong ng mga kababayan. Malambot ang puso ni Tatay Digong dito sa mga law-abiding citizen at mga biktima ng opresyon sa ating bansa. Kailangan niya maging matapang para sa ating bayan at sa ating mamamayang Pilipino. Kasi pag di siya naging matapang, walang mangyayari sa kanyang ipaglalaban. Kaya mahal na mahal natin si Tatay Digong mga kababayan dahil pinagtatanggol niya tayo mga kababayan dito sa ating mga oppressor, sa ating lipunan, dito sa mga kawatan, mga mapangsamantala mga kababayan, mga kriminal. At anong lengguwahe ng mga kriminal na ito mga kababayan? Hindi sila nadadala ng pakiusap, mahiya naman kayo, ganyan, wala. Hindi na yan nahihiya. Hindi yan nadadala sa pakiusapan mga kababayan. Kailangan labanan sila ng ngipin sa ngipin. Tingin talaga ang batas. Patupad ang batas para sa kanila. Kaya yung pagmumura ni Tatay Digong, hindi naman minumura ang sambayan ng Pilipino niya. Mga ordinaryong Pilipino, kundi itong mga mapang-abuso, mga oppressor natin mga kababayan. Kaya natutuwa tayo. Dahil for the first time, mayroong leader na naninindigan para labanan ang mga animal na yan. And nag-iisa lang si PRRD. And to those who are Di bale, mayroon pang anak mga kababayan. Andyan pa si trying Sarah. to criticize sa atin na naka-experience talaga ng pagbabago, nasa sa inyo na ho yun. Wala ko kami pakialam sa inyo. We don't care. But we only care kung ano ho yung naramdaman natin at huwag naman natin i-deny. Huwag natin i-deny. Alam natin yung... Ang nagdi-deny lang mga kababayan, yung mga anti-Duterte, mga kriminal siguro yan. Somehow, yung nagagalit kay Tatay Digong mga kababayan, tingnan nyo. Yan ang napakaraming mga gabalbalang ginawa sa buhay. Sila ang natatamaan Kahit nga kayo na naging kalaban niya na nahimik kasi alam niyo talagang meron siya talagang political will. And kung hindi siya threat sa inyo, pinadala niya pa nga sa dahig, 'di ba? Kung talagang hindi siya threat, ba't kailangan yung dalhin sa dahig? And dapat talaga siyang ibalik dito sa Pilipinas. Ipinadala niyo siya sa Hague na mag-80 na siya. 80 years of his 80 life years old, no? is dito siya na Si Imelda nga mga kababayan, ang sabi ni Tatay Digong nga, kung pwede lang, di ba? Pwede niyang ipabulok sa kulungan si Imelda nung panahong presidente pa siya mga kababayan. Hindi, dahil kinonsider nila mga kababayan ang edad ni Imelda. Although, dapat talagang managot yung si Imelda, di ba? Pero ngayon, anong ginanti ni Bangag mga kababayan? 80 anyos. Kinidnap, pinatapon sa kulungan. nanirahan. Dito siya pinanganak. Lintik lang ang walang ganti. Ano siya? Antay ito? Ultimate na talaga namang Pinoy na Pinoy siya. It's talagang, alam mo, lahat na nakakausap ko na legal counsel, lahat ng tao na simpleng mathematics lang naman to kung kakalkulahin nyo Kasi talaga namang treason yung nangyari sa atin. Binente natin ang ating soberanya sa isang bansang hindi na tayo parte ng kanilang soberanya. Alam mo yun, di ba? Tama ba ako, Attorney Harry Roque? Hindi bansa, kundi isang entity. ICC. Tama ka dyan dahil talagang, alam mo itong ICC, ito naman ay voluntaryong binuo ng mga bansa. Naging kasapi tayo dyan, pero bumiti na rin. No, voluntaryo mga kababayan, meaning voluntary din ang ating pagkalas. Dyan, so ibig sabihin, hindi na natin kinikilala ang kanyang jurisdiction. So yung patuloy na paglilitis kay Tatay Digong, lalong-lalo na dahil ito'y nangyari sa ikalawang taon matapos tayo magbitiw na at nakasaad naman sa Rome Statute na ang obligasyon na makipagtulungan sa hukuman kapag tayo bumitiw ay sa loob lamang ng 1 taon. So malinaw na wala ng jurisdiction, kawawang-kawawa talaga ang Tatay Digong na siya ay nakakulong sa isang kulungan dahil sa isang kaso na wala ng jurisdiction sa ating bayan. Well, Madam Chairman, bago tayo magpatuloy, Madam Chair! Nakataas na kamay, si Your Honor Darwin Closa. Tapos na si Kati Binag mga kababayan. So anong masasabi niyo dito? Post your comments below.